Totoo nga ba na itong Converge Fiber Excess ay interesado ng makuha ang rights nitong si Christian Stan Hardinger? Sa ngayon kasi itong Converge mukhang determinado talaga na magpalakas ng lineup at yung rights ni Stan Hardinger naman ang kanilang tinitignan na ma-acquire. Hindi pa natin matiyak kung sino yung posibleng maibigay ng Converge na kapalit, pero naniniwala ang Converge na kaya nila na makuha ang rights ni Stan Hardinger mula dito sa Terra Firma Jeep. Kapag nagkataon magkakaroon ng triple tower itong Converge Fiber Excess na magagamit nila sa mga darating pang conference. Siyempre magaling din yung import nila na si Kylor Kelly. 7-footer yon, pero ang tinitignan kasi ng Converge dito yung darating na Philippine Cup. Gusto nila meron silang isa pang big man na magiging ready na magagamit nila pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kaya nga itong si Stan Hardinger yan ang napili nila na idadagdag dito sa kanilang lineup. Ang magiging susi dito yung kapalit ni Stan Hardinger. Kasi sa tingin ko mukhang hindi raw bibitawan ng Converge itong si Arana at si Baltasar para lamang kay si Stan. So sino kaya ang pwede nilang i-offer dito sa Terra Firma? Baka si Alex Stockton. Ngayon, bukod dito, kinakailangan din natin i-considera syempre na itong lineup ng Converge Fiber Xers baka pumasok sa isang 3-team trade para ma-acquire si Stan Hardinger. For example, kung hindi magustuhan ng Terra Firma yung mga players o draft picks na i-offer ng Converge, kapalit nitong si Stan Hardinger, baka magsasama sila ng iba pang team at nandun yung gustong ikuning player ng Terra Firma. So yan yung isang posibilidad na nakita natin para ma-acquire ng Converge itong si Christian Stan Hardinger. At kung ito'y matutuloy, malaking bagay yan para dito sa rights ng Terra Firma at ng Converge na rin. Dahil syempre, ang Converge, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang gusto nila talagang magawa dito ay magkaroon ng championship. Napag-uusapan yung championship, ito raw San Miguel Beer. Kahit na nakuha na nila itong si Marcus Lee para dito sa Commissioner's Cup, mukhang nagre-ready na rin sila dito sa Governor's Cup dahil ang balita sa Governor's Cup naman ang kukunin daw nila ay itong si Miles Powell. Siyempre si Miles Powell yan yung naglaro doon sa Bay Area Dragons at sa kasalukuyan ay naglalaro dito sa Chinese Basketball League at marami ang naniniwala na magiging magandang fit ito para sa San Miguel. Kahit na itong si Miles Powell ay magiging undersized sa Governor's Cup, ang galing naman ito at napatunayan na niya yan sa paglalaro dito sa PBA noong nandun pa siya sa Bay Area Dragons. Kaya nga pwede itong si Miles Powell dito sa San Miguel Beermen dahil ito ang pwede nilang maging point guard. Ilang beses na nating nabanggit ang San Miguel nagkakaroon usually ng problema pagdating dito sa point guard at kung may dadagdag nila dyan si Miles Powell, sigurado na mare-resolve na yan at magiging mas maganda na yung performance ng San Miguel kapag nagkataon. Kaya nga maraming nagsasabi talaga na itong si Miles Powell yan ang magiging susi para dito sa San Miguel kung gusto nila maka-Grand Slam. Kung sakasakali na mag-champion sila dito sa Commissioner's Cup, nagamit si Marcus Lee o iba pang import, sa Governor's Cup, yan ang magiging kailangan nila itong si Miles Powell. Dahil proven commodity na ito, alam na ng lahat kung ano ang kaya nitong gawin. At pamilyar na siya sa style ng San Miguel Beermen. Kaya nga pwede talaga itong si Miles Powell para dito sa SMB. Kaya nga hindi natin nakikita na magkakaroon ng issue dito sa San Miguel kapag ito ang ginamit nilang import. Kaya nga itong si Coach Leo Austria, ngayon pa lamang gusto na niya mag-prepare para dito sa Governor's Cup para makuha na itong si Miles Powell dahil syempre nakikita na nila na yan ang advantage ng Hinebra. Maaga nakukuha si Brownlee kaya maaga din sila nakapag-prepare. Kaya nga ngayon, yan naman ang gustong tularan ni Coach Leo. Dineklara na o opisyal ng pinangalanan ng Titan Ultra na kanilang bagong coach itong si Renzi Bahar. Patagal-tagal nang napabalita na pinalitan ito si Coach Jana Del Cadel pero ngayon palang officially pinangalanan ng Titan Ultra yung kanilang bagong coach. Kaya nga itong si Renzi Bahar sa tingin ko magiging maganda ang contribution niyan sa Titan Ultra kung sakasakali nga na ito talaga ang kanilang maging bagong head coach. Well, sa isang banda alam naman natin na maganda ang track record ni Bahar bilang coach sa iba't ibang liga. So walang duda na kung bibigyan ito ng capable na koponan, maganda may papakita ng Titan Ultra. Pero ang tanong nga dito lagi, gaya nga sinasabi natin, anong team ang maibibigay dito kay Renzi Bahar? Dahil syempre, kahit mahusay kang coach, kung mahina naman yung team na ibibigay o walang suporta ng management, baliwala din. Nakita na natin yan na nangyari dito sa Terra Firma.
Okay naman yung mga naging coach nila, si Chris Gavina, si Chito Victolero, maski yung Blackwater, nandiyan si Ariel Vanguardia noon, pero walang suporta ng management kaya hindi nagiging maganda performance ng team nila. So ganyan din ang magiging sitwasyon dito sa Titan Ultra. Kinakailangan kahit na mahusay na coach si Renzi Bahar, kinakailangan ng yung management bigyan din siya ng quality players at huwag i-trade yung kanilang mga top, mga superstars at yung mga draft picks. Kapag ginawa nila yan, magiging competitive na itong koponan ng Titan Ultra at mas lalaki yung posibilidad na sila ay makapasok na sa quarterfinals dito sa Commissioner's Cup. Kaya nga ngayon, ito na talaga yung makikita natin na magiging isa doon sa mga makakatulong sa tinatawag na parity dito sa PBA. Kaya nga kung sakasakali, yan na talaga yung magiging isa dito sa mga pagbabago na magaganap at sigurado tayo makakatulong yan para dito sa Philippine Basketball Association at sa mga fans na nag-aabang ng laro. At ang huli nating report tungkol naman dito sa Barangay Ginebra, gumawa na ng malaking desisyon si Coach Tim Cone tungkol dito sa kanilang roster. At ayon doon sa mga reports, mukhang kukunin daw ng Barangay Ginebra mula sa free agency itong si Palam, ang 6'10 center na dinraft ng Meralco pero naging free agent dahil hindi nila binigyan ng kontrata. Sa ngayon ang Ginebra pinag-iisipang mabuti kung magagamit nga nila itong si Lepalam at gusto nila itong bigyan ng kontrata para masubukan at maipakita kung anong kaya niyang gawin. Kung sakasakali na maging okay ang laro ni Lepalam, bibigyan siya ng long-term contract ng Barangay Ginebra. Sa kasalukuyan kasi, kahit na nandito na si Isaac Go, alam naman ni Coach Tim Cone, realistic siya na hindi magiging 100% game shape kaagad ito. Dahil kinakailangan pa siyempre na itong si Isaac Go, mabigyan ng pagkakataon na makapag-adjust dahil ang tagal niyang hindi naglaro. Katulad na lamang nitong si Jeremiah Gray. Ngayon, kung idadagdag pa nila ito si Ladis Lepalam, lalong magkakaroon ng mas maraming mga top players ang Ginebra na makakasabay doon sa malalaking mga imports na inaasahang maglalaro dito sa Commissioner's Cup. Hindi lang si Bolbol, kung hindi maski na itong si Sam Degara, 7'6 import nitong Macau Black Bears, yung guest team dito sa PBA. And of course, itong import ng Converge, si Kylor Kelly, 7-footer yan. Yung sa Terra Firma, 7-footer din. Pati na itong sa San Miguel, 6'11. So, kinakailangan talaga ng Ginebra ng mga malalaking players din. Kaya magiging very interesting yung pagkakuha nila dito kay Ladis Lepalam. At si Lepalam naman, sigurado na eager yan na ipakita sa lahat na deserving siya at nararapat na bigyan talaga ng lugar dito sa PBA para siya ay makapaglaro na sa wakas at makapagbigay ng matinding performance. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Monde Guzman, Katsakino Dukusin. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Romeo Conchada, Ronald Barbosidad, Judy Villarosa at ang iba pa.